from Ilonggo. Please subscribe and like and share. Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw na ito ay reaction video ulit tayo dito mga kababayan. Ang pagbalik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Melbourne, Australia mga kababayan. So ito po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito at ito ang panonoorin natin mga kababayan. At syempre sa mga hindi pa nag-follow at nag-share sa video natin, follow nyo po ako mga kababayan, Tropang Ilonggo sa YouTube at Tropang Ilonggo sa Facebook page at RB Vlog po sa FB page mga kababayan. Tara na, umpisa na natin ito. Syempre sa lahat nating mga kababayan, alam naman natin na marami na naman magagalit sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Muli naman pagbalik nito sa Australia. So dito kasi sa ating Pilipinas, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo na maganda para sa Pilipinas ay meron pa rin tayo mga kababayan na sa tingin nila ay masama. Ayan, yung mga anti-Marcos na yan ay simula ng maupo na yan si BBM ay puro na kontra yan. Pag nakita nila yung magandang ginagawa ni BBM, mali sa kanila yan. So ganun yung mga anti-Marcos kapag so dapat sa lahat nating mga kababayan na mga Pilipino, dapat kung alam naman natin talaga na maganda para sa atin ang kalalabasan nito na mga lakad ng ating mahal na Pangulo, bakit hindi tayo magkaisa? Bakit hindi nating suportahan ang panawagan ng ating mahal na Pangulo ay magkaisa tungo sa pang-udlad ng bansa natin, kasi hindi kaya lang po ng mag-isa hindi kasi kayang paunlarin ang bansa kapag tayo ay watak-watak. So pagkakaisa talaga ito mga kababayan. So ito po, pakinggan po natin ang mensahe ng Pangulo. Ito po mga kababayan bago po siya umalis patungong Melbourne, Australia. AFP Chief of Staff Romeo Browner, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gaban, and of course the First Lady Lisa Reneta, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning. Today I fly to Melbourne to attend the special summit to commemorate the 50 years of ASEAN-Australia relations at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. As the first ASEAN leaders level engagement for the year, the summit presents an opportunity to reiterate the Philippines' national positions on regional and international issues and set the tone for ASEAN's dialogue partner summits later in the year. There will be two main engagements with the leaders plenary, where we will take stock of ASEAN-Australia cooperation and propose ways forward to further bolster relations, and a leaders retreat where we will exchange candid views on key issues affecting our region and the world. The summit will be an opportunity for the Philippines to thank Australia, ASEAN's oldest dialogue partner, for its unwavering support for the rule of law, for the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award, through timely statements of support as well as through capacity building and academic initiatives. So ito po isa sa mga ni Pangulong BBM doon ay ang ating West Philippine Sea, Sinapilit nga ngayon na inaangkin ng China to mainstream appreciation of international law. On the sidelines of the summit, I will hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Cambodia and New Zealand to further strengthen our cooperation. I look forward to the opportunity to meet with the Filipino community in Melbourne, as well as to promote Philippine business through the Philippine Business Forum led by our DTI Secretary. I also look forward to the launching of the expansion of the Victoria International Container Terminal, Australia's first fully automated container terminal. The VICT is a... So yun guys, makipagpulong din pala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Filipino community doon sa Melbourne, Australia. So makipagkita din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magsasalita pa sa ata dito mga kababayan. Ito pakinggan pa natin ito. The International Container Terminal Services Inc., ICTSI,
and is a testament to ICTSI leadership as a leading Filipino company in the field of global port management. While I'm in Melbourne, I will deliver a keynote speech to the Lowy Institute, where I will highlight the Philippines' role as an active participant in world affairs and a contributor to the rules-based regional security architecture. This administration continues to ensure that our constructive engagements with ASEAN, our external partners and stakeholders, will best serve our national interest, inasmuch as we promote the region's peace, stability, security, and prosperity for the well-being of the Filipino and all our region. Maraming salamat po. Thank you very much and good morning. Ituloy po muna natin yung video habang si Pangulong BBM ay pasakay na nga po sa eroplano, mga kababayan. So ito muna. Anuin muna natin, panoorin muna natin yung pagsakay ni Pangulong BBM sa eroplano. Yan, red carpet yan, mga kababayan. Ayan. At syempre meron mga sasalubong dyan sa kanya. Ito po, mga kababayan, so makikita po natin dito, nakikipagkamayan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng gobyerno na nagatid sa kanya sa airport, mga kababayan. At kasama niya si General Romeo Bronor Jr. na inihatid siya sa kanyang sa hagdan ng eroplano, mga kababayan. Ayan. O ayan, ano na naman kaya makokomento ng mga anti-Marcos dito? Malamang may balat na naman yung mga anti-Marcos na yan kay Pangulong BBM. Lalo na pong mga vlogger na walang ibang alam kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga lakad. Pero, so ito na guys, paakyat na nga si Pangulong BBM at siyempre ang kanyang may bahay, no? Lisa Aranita Marcos, mga kababayan. Ayan. Ito po, mga kababayan, pinapakita ko lang ang video, no, kung ito po sa kanyang pag-alis, ang pag-alis ni Pangulong BBM. Actually, nakarating na po talaga si BBM sa Melbourne, Australia. So ayan na, ayun, nagkaway na si Pangulong BBM. So ayan, ingat po sa biyahe, mahal na Pangulo. Ayan po, mga kababayan. So yun, nakapasok na si Pangulong BBM sa loob ng aeroplano. At ayan. So ito po, mga kababayan, may idagdag lang ako rito. Ito po, may bagong kasing ulat ang GMA na ipapakita ko po sa inyong lahat na napaka laking tulong ito sa bansang Pilipinas. Ito. Ayan. Ayon dito, ano, may kabuuan 1.53 billion na pamuhunan ang selyado sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa sideline ng ASEAN-Australia Summit. Sinabi ng Trade Secretary Alfredo Pascual nito lamang Lunes. So nito lamang, mga kababayan. Ginawa ni Pascual ang anunsyo sa Philippine Business Forum. Dito na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yun po, mga kababayan, maraming salamat po sa iyong panunood. Thank you so much at magandang araw po sa inyo lahat.